Magandang Sabado ng umaga na naman po sa ating lahat at ngayon po ay ika-23 na Marso. Katulad ng aking inaanunsyo nitong nakalipas na episode ng ating programa, ngayon na po ang huling araw ng aking pag-host sa programang ito. Bunga po ito ng tinatawag na election ban para sa mga opisyal na kandidato sa nalalapit na halalan. Babalik na lamang po ako sa programang ito pagkatapos po ng eleksyon. Pero payapa ako pong iiwan pa samantala ang programang ito dahil alam ko po namang okay ang mga hahalili sa akin sa loob ng halos 2 buwan, si Natolitz at si Jerry May na aking po mga kasama ngayon, pero sa mga darating na Sabado, sila na po ang kasama nyo. At siya nga po pala, kami ngayon ay narito sa ating lugar sa Mahabang Parang, Angono, Rizal, ang programang tinatawag po nating Demo Farm na porsyon nito ng Sagip Bundok, Sagip Buhay na mayroong bahay, kubo, kahit munti. Ha? Ano ba? Di ba ito ulit? Di ba, Jeremy? Ang halaman dito ay sari-sari. Kaya po, makikita nyo, ang mga sari-sari na yan mamaya, isang tunay na advokasya na palaganapin sa kabundukan ng bayan ng Angono, pababa sa mga open space at iba pang lugar na tayo ay magkaroon ng mga gulayang bayan at dito magagaling ang mga punla. Siyempre okay to at ang daming kaganapan nga pala ang nangyari sa nakalipas na linggo. Hindi po ba? At siyempre po, ano ang isa sa pangunahing balita na nagkaroon ng personal touch sa inyo? Ako po ay nalungkot sa pagpapakamatay ni Cristel Tejada. 16 years old po yan, isang freshman behavioral science student sa UP Manila. Alam na po ng majority sa atin na nagpakamatay siya matapos mapilitang mag-file ng leave of absence sa UP dahil hindi siya makapagbayad ng tuition fee. Nakakalungkot talaga yan, lalo pat magaling daw na mag-aral si Cristel. Sayang dahil hindi naman kinakailangang humantong sa kamatayan ang problemang iyon. Sa isang banda, kahit paano ay nakabawas sana ng galit at lungkot ng marami ang pasya ng UP administration na tanggalin na ang no late payment policy ng kanilang universidad bunga ng pangyayaring ito. Pero sana mas marami pang mas malawak, mas permanente at mas pro-student policies na magawa ang mga kinauukulan. Para mas marami ring mag-aaral ang tunay na magkaroon ng pagkakataong matapos ang kanilang pag-aaral. At sa isang banda, mas maging makabuluhan pa ang naging kamatayan ni Cristel, hindi ba? Naku, talaga namang tama kayong dalawa sa pagiging concern nyo sa inyong mga karapatan bilang mga kabataan at mag-aaral. Sa pangyayaring ito, kabilang po ang lakbayin ang magandang Pilipinas na nakikisampatiya sa lagay ng mahihirap natin mag-aaral, lalo na yun talaga namang nagsisikap mag-aral at umasenso. Samantalang patuloy po ang pagsisikap ng ating programa na maging educational at inspiring ang bawat episode natin. Hindi man po itong magresulta ng diploma sa mga manonood, ika nga, innovative. Masaya naman po kaming makatulong ang programang ito para mas maging informed at empowered tayo bilang mga Pilipino sa ating episode ngayon. Ano-ano po ba ang masasaksihan ng ating taga-subaybay? Sa Lakbay Kasaysayan, ating pong babalikan ang pagdakip kay General Emilio Aguinaldo ng mga sundalong Amerikano sa Isabela. Ito ay sa pamamagitan ng pagtraidor sa kanya ng ilang sundalong Pilipino. Sa Lakbay Pinoy naman po, papasyalan po natin ang bayan ng Gasan sa lalawigan ng Marinduque. Doon, papanoorin natin kung paano nila ipinagdiriwang ang Moriones Festival at ang mahal na araw, lalo na ang linggo ng pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Sa Lakbay Panayam, kakausapin po natin ang butihing punong bayan ng Valenzuela City na si Honorable Mayor Sherwin Gatchalian. Ipapaliwanag niya sa atin ang mga matatagumpay nilang programa ukol sa solid waste management. Sa Lakbay Sining naman po, papanoorin natin ang huling edisyon ng Sayaw Pinoy bilang pagpatapos ng isang buwang National Arts Festival nitong February sa pangunguna ng National Commission for Culture and the Arts. Okay, ang mga feature natin na yan, mga bagets kong co-host. At sa Gigantes Highlights naman, papanoorin natin ang isang prestiyosong awarding ceremony na tinataguyod ng Meralco sa mga natatanging samahan. Tinatawag nila itong The Luminaries. Gayon din naman, sasaksihan din natin ang pagdiriwang ng ikalawang anibersaryo ng Kalinga sa Inang Kalusugan sa matulaing Angono Lakeside Park
at ipapakita rin namin ang ibang mga buod na mga ganapan sa aming bayan tuwing mahal na araw. At siyempre po, sa isang oras ng panonood ninyo sa ating programa ngayong umaga, umaasa po kami na may makukuha po kayong impormasyon at inspirasyon para lalo pa natin pagbutihin ang pagganap sa ating mga tungkulin at pahalagahan ang pagiging Pilipino. Kaya huwag po kayong maglilipat ng channel, magbabalik ang Lakbayin ang Magandang Pilipinas! Uunlad tayong lahat sa magandang Pilipinas. Sama ang lahat sa magandang Pilipinas. Bida ang lahat sa sigla ng taong bayan at gobyernong matapat. Tayo ay papatnubayang sama-samang aangat sa masaganang Pilipinas. Pinagpalang Pilipinas sa magandang Pilipinas. Uunlad tayong lahat